kasi itong vlog natin na ito ay talagang ilalabas natin ang damdamin natin at meron po tayong matinding na balitaan. Mamaya po pag-uusapan natin yan. At seryoso po tayo ngayon dahil alam mo, habang pinapanood natin ang mga nangyayari sa ating bayan, ay patuloy nating nauunawaan na grabe na po ang pambababoy ng gobyernong ito mula sa lahat ng departamento at mula sa lahat ng branches, tila binababoy na po ang ating bayan, lalong-lalo na po yung konstitusyon. Ako po, irita ako. Pero pag-uusapan natin yan kasi mga kababayan, meron na rin po akong narinig at napanood kahapon actually, na napanood ko po na may isa hong grupo o samahan na talagang medyo nananawagan na. At ito ang kakaiba ho yung kanilang panawagan dahil yung kanilang panawagan po ay hindi po sa mamamayang Pilipino kung hindi mismo kay VP Sara Duterte. Talagang gusto na ho nila na kumilos si VP Sara Duterte. At iyan ang pag-uusapan natin kasi marami ako ichichika patungkol dun sa nangyayari sa Senado ngayon. Kitang-kita naman po natin na binababoy nila yung mga usapin patungkol dito sa konstitusyon. At yan ho ang ating focus ngayon. At bahagya lamang pong nagkaroon ng konting post dahil nga po sa nangyaring lindol at nakikiramay po ang ating mga kababayan at ating mga senador dito ho sa nangyari sa lindol. Pero gayon pa man, hindi ho natin pwedeng kalimutan yung issue, yung main issue sa ating bayan. Yan po ay yung pagnanakaw na bilyon, trilyon na pera ng itong gobyernong ito. Totoo. Hindi ko natin yan pwedeng pabayaan. Pero alam mo kasi ganito yan eh. Yung sa mga nangyayari na ito, kita nyo naman, di ba? Ilang beses nang pinaliwanag. Actually, napapagod na nga ang taong bayan sa kakapaliwanag ng mga abogado na sinasabing talagang legal po ang nangyaring pagsasabi ni SP Cayetano na siya pa rin talaga ang presidente ng Senado. Gayunpaman, kaliwat kanan pa rin ang pagmamali nitong gobyernong ito dun sa issue na yon. At bakit napaka-importante ho nito? Kasi nga ho, alam nyo, yung pinaglalaban ni Cayetano ay hindi naman po yung upuan, hindi naman po yung trono ang pinaglalaban niya o yung kanyang pagiging Senate President. Ang kanya pong pinaglalaban ay yung maling paggamit sa batas, maling pag-i-interpret doon sa ating mga jurisprudence. Kasi mismo yung puso nung konstitusyon, yung batas na yon, kaya nga ho dinagdagan ng of all its members doon sa kataga doon sa konstitusyon, doon sa article na yon, ay dahil po para iwasan ang panghihimasok ng executive. Kasi remember, the mere purpose of the separation of branches, co-equal branches, ang purpose po niyan ay para magkaroon ng check and balance. Kaya nga hindi pwedeng manghimasok ang executive. Kaya kahit anong sabihin po nila na, hindi, ang ina-acknowledge ng presidente, si Gatchalian at saka yung kanyang BBM senators, hindi pwede. There is a separation. Hindi rin pwedeng kahit yung mga IBP, mga media, mga department sa pamahalaan. Kasi ngayon, di ba, meron ako napanood si Bayot Napalsis. Sabi ba naman niya, parang yung land bank daw at iba pa mga departamento, ang kanilang ina-acknowledge na si Gatchalian, yung kanyang BBM senators. Hindi ho pwede. Hindi talaga pwede yun. Kasi nga, because the separation of the branches of the government. Bakit ho? Kasi kung ang sasabihin nating basihan natin o yung denominator natin ay maaaring palitan, ang gagawin na lang po ng gobyerno, dudukutin at kakasuhan yung mga senador na hindi nila kaalyado. Yan ang pinoproteksyonan ng konstitusyon. Remember, the 1987 Constitution was made because of Marcos Sr. dictatorship. Yan ang isa sa dahilan kung bakit nagawa ang 1987 Constitution. That revolution that happened in EDSA, therefore, yan ang isang damdamin at puso ng ating konstitusyon para hindi na maulit yung pang-aabuso. Ngayon na nakikita natin mga kababayan na tila ang gagawin lang nila kakasuhan ng lahat ng kalaban at kritiko ng gobyerno at mga hindi sumusunod sa gobyerno, kakasuhan nila para mabawasan ang total member of the Senate. Di pwede na mabago ang lahat dyan. Hindi lamang po yung quorum, hindi lamang po yung pagpapalit ng mga chairmanship sa mga komite sa Senado na nag-iimbestiga ng katiwalian ng executive. Sila nga nag-check and balance eh. So ano ginawa nitong demonyong gobyerno natin? Kinasuhan ng kinasuhan yung mga kalaban. At dahil sa pagkaso na yon, nakakancel sila sa bilang. So imagine niyo na lang, kung gusto nilang makonvict si VP Sara Duterte, ipakukulong nilang karamihan sa legit o lehitimong Cayetano Black. Kakansilayin nila yan. Gagawin nila dyan is ipakukulong si Marcoleta, ipakukulong ngayon.
ladies and gentlemen, may nabalitaan ako. Ipakukulong na rin si SP Cayetano. Isasama na rin po ang si Robin Padilla. Isusunod si Bongo sa ICC. Para talagang bumaba ang numero at sabihin nila to be able to convict VP Sara Duterte sa impeachment, okay lang ang 12. Ganun yung plano na. Kasi nga, again, sabi ko nga sa inyo, hindi po ito gawa-gawa. Hindi po ito gawa-gawa dahil nakita naman po natin from the very start of this government, isa lang ang motibo nila, pabagsakin si VP Sara Duterte. Yan ang kanilang motibo. Yan ang kanilang motibo mula pa, simula pa lang na makahawak ka na nila yung kapangyarihan. Kaya nga nagkaroon ng PI, nagkaroon ng iba't ibang impeachment, di ba? At maging yung latest nga, yung CONAS. Even sa CONAS, ladies and gentlemen, apektado yan pag napalitan nila yung 24. Kasi di ba doon sa CONAS, magbobotohan din yan. Number games din yan. So kung napalitan nila ang nakalagay sa konstitusyon, kailangan alam ko is 2/3. Oh. So each house. Di ba? Yun yung pinagdatalunan ngayon. Oh. Pagka yan, nakuha nila, nabawasan nila yung mga kanila pong kalaban, abay, they can change the constitution. Imagine niyo. Nagsimula lahat yan dito sa June 3 rebellion of the senators. Kaya alam mo, napakaganda ng ginagawa po ni Senate President Cayetano dahil pinaglalaban niya ho ito. At sabi pa nga, may narinig nga ako, huwag niyo na lang sasabihin, pero chinismis ko sa inyo, hindi naman nila papanood to Handa po si Speaker Cayetano na makulong at mamatay para dito ipaglalaban niyang patuloy itong konstitusyon. Ipaglalaban niya. He is willing to die for this constitution to be followed. He is willing to be jailed. Yan ang kanyang huling chismis. Chismis lang yan. Pero yan po isa sa mga nadinig po natin. Kaya nga alam mo mga kababayan, may mga nafo-frustrate ngayon kasi tila bagang walang nangyayari. Tila bagang lahat ay minamali o nagsisinungaling na. Lahat ay binababoy na ang konstitusyon. At meron tayong mga ilang kababayan na ang tanong lagi oo nga, ano naman gagawin natin? Kita na natin yung katarantaduhan nila, kita na natin yung kamalian nila. Anong gagawin natin? Malamang sa malamang yan din na tinatanong nyo ngayon sa puso ninyo habang nakikinig kayo nito. Di ba yan ang mga tanong-tanong ngayon Anong gagawin natin? Kahit naman ipaglaban natin yung tama, sila pa rin nasusunod Tama, mali. Di ba? Ganyan naman, yan naman yung ating damdamin ngayong panahon na ito. Kahit ipaglaban natin ng tama, sila pa rin ang nasusunod. Paano na? Paano ba? Hindi ko rin alam. Hindi. Bibigyan ko kayo ng solusyon. I-relax lang. Kaya nga mga kababayan, nagkakaroon po ngayon ng isang matinding salitaan sa social media na tila para bagang inuudyok si VP Sara Duterte na kumilos na. Ito, panoorin niyo po ito. Napanood ko po ito kahapon at sabi ko nga, naku. Medyo nagalit na si Kuya. Ito. Sama-sama, magiging extra constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, VP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa tahi, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Bakit? Sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente. Yes! Nakulong ang tatay mo! Hindi na tayo, di ba? Yes! Belonging to the people. VP. Galit na galit si Kuya. Nadala ako dun Nadala ako dun. Ay. Alam mo, pinag-isipan ko ng mabuti ito kung ipi-play natin ito. Pinag-isipan ko ng mabuti kung tayo po ay magsasalita. Pero, medyo tama si Sir Tama si Sir Pero, tulad naman na sinabi ni VP Sara Duterte, naintindihan naman niya. Kaya nga, di ba, kaya nga siya tatakbong presidente dahil itatama niya yung mali na nagawa niya. Aminado naman siya. Tumingin naman siya ng sorry sa taong bayan. Kaya lang siguro out of frustration ni Sir, ni Kuya, out of frustration sa mga nangyayari at hindi na makapag-antay na sa 2028, kaya siguro yung damdamin niya ano mo yun, talagang sumasabog na. Kasi marami sa atin, marami akong nakakausap na ganyan Sa totoo lang, this is true Marami akong nakakausap at yan ang sinasabi nila. Kasi naman, banat ba kaya naman namin binoto talaga si Marcos dahil naman kay Inday. Kung hindi naman niya, sana nga siya na lang tumakbo nun di ba? Kung siya siguro tumakbo, di tayo mapupunta sa ganitong kalalagayan Hindi sana mawawala yung trilyon-trilyon yung mga bilyon-bilyon na ninakaw nila sa flood control. Hindi kasi, totoo lang po, grabe ho ang honest. Sobra pong higpit ni VP Sara pagpapatakbo ng gobyerno ng Davao.
Ay, grabe ho. Dami ko nabalitaan dyan eh. Talagang pag si BP Sara Duterte nagpatakbo ng Davao, nangangatog pa yung mga tauhan dyan dahil kailangan sigurado talaga lahat ng pera ng local government o ng Davao City ay napupunta sa tama. Kaya meron talagang punto si Sir na at pati yung mga nakakausap ko na sinasabi na siguro hindi tayo nanakawan ng ganito kung tumakbong presidente si BP Sara Duterte. Kasi alam niyo, sure win yun eh. Noong time na yun. Sure win ho yun. Sure win ho yan. Kahit sino pa lumaban noong time na yun. Remember, napaka-popular ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong time na yun. At talagang inuudyok siya. Kasama ako doon sa mga nagrarally doon sa Sofitel. Kasama tayo nagrarally doon, nag-aantay na siya po ay magpasa ng kanyang ng candidacy for president. At yan din po ang plano ni Pangulong Duterte. Ang plano ni Pangulong Duterte tuloy-tuloy na hawak ng mga matitinong presidente ang Pilipinas. Yung anak niya, tapos may mga susunod pa bago pa yung susunod niyang anak na mga sigurado tayong mapupunta sa maayos na kalalagayan ng ating bayan. Oo. Yan po ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi nga ni Kuya at sabi rin ng mga ibang nakakausap ko na para bagang hindi nga sumunod si BP Sara Duterte kaya nagka-leche-leche. Ganun ang ganun ang punto at ganun ang punto ni Sir. And that cost not only the money of the people because of that disobedient to the father, hindi lang po yung pera ng taong bayan ang nawala. Dahil pinagnanakaw ngayong panahon na ito. Ngunit mismong kanyang tatay ay nakulong. Kaya nga sinasabi ni Kuya dito, para bagang kung meron mang magiging sobrang lungkot kung may mangyari kay Pangulong Duterte, walang iba kung hindi yung kanyang anak. Tama siya doon eh. Kasi because of that disobedient na ginawa daw ni BP Sara Duterte, according to this guy and the other netizen na nakakausap natin, because of that, nakulong ang kanyang tatay at syempre, ang naubos ang pera ng taong bayan. You owe it to the people. Huwag ka Yun, you owe it to the people. Nagalit na si Kuya. Galit na si Kuya. Galit na. Hindi, ako gusto ko lang gusto ko lang malaman din, Kayo po bang nanonood sa akin? Ano po bang sentimento nyo dito? Kasi daming share nito. Nag-trending to eh. Oh. Pero sa totoo lang, medyo sabi ko nga, wow, ang tapang ni Kuya kasi diretsuhan niya na sinasabi kay BP Sara Duterte, you owe it to the people. Utang mo ito. Sa madaling salita, utang mo ito. Kailangan mong pagbayaran. Ang mga kaibigan lang natin ng mga nangungutang na hindi nagbabayad. Galit pa pag sinisingil. Oh, pero pag nangutang, akala mo parang asong ang bait-bait. Oh, ganyan si Jay eh. Pag nangutang, akala mo bait-bait eh. Jay, hindi si Jay Guevara, yung iba kong kaibigan. Binukin mo naman banat bait. Pag nangungutang, lahat na lang ng pangangailangan nasa kanya. Lahat na lang na masamang nangyari nasa kanya pag nangungutang. Pero pag bayaran na, galit pa. Grabe ka naman. Uy, tayo, grabe naman. O, di ba? Ganun yung mga nangungutang eh. Yung mga kapitbahay nyo yung nangutang, parang, di ba, pag nangungutang sila, parang asama mo pag di ka nagpautang kasi parang wala silang kakainin. Kasalanan mo pa. Di ba? Tapos pag nagpautang ka, sinisingin mo na, parang ikaw pa ang pinakamasamang tao sa Pilipinas. Ganun sila eh. Pero dito si Sir, si Kuya, sabi niya, BP Sara Duterte, may utang ka. You owe it to the people. Magbayad ka na. Yan ang sinasabi niya. Magbayad ka. magkaroon ng second mistake. Kaya Yan. kami nanindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Yan. Wala nang iba. Oh. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami nananawagan, tumayo ka na. Naka po. Yan. Mabigat yan. Ikikwento ko sa inyo yung ibig sabihin ng tumayo ka na. Nako. Kasi ganito yan. Maraming nag-uudyo kay BP Sara Duterte na tumayo na. Sabi nga ng iba, ano bang ibig nyo sabihin ng tumayo na si BP Sara Duterte? Nakaupo ba siya? Hindi, ito, walang biro ito. Ito yung tanong-tanong. Ano ibig mo sabihin ng tumayo ka na? Kasi alam mo, handa na. Handa na ang isang mapayapang revolusyon na inaasam-asam ng mga Pilipinong na dihado ngayong panahon na ito. Wala ko sinasabing rebellion ha, hindi po rebellion. Pero sometimes kasi, kailangan mo ng isang taong tatayo bilang leader at magko-command sa kanyang mga tao. And honestly, may punto si Kuya na sinasabi niya tumayo ka na. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabihan ka ng tumayo ka na, ibig sabihin nakaupo ka. Ano ibig sabihin na nakaupo ka? Hindi ka tumatayo. Anong ibig mo sabihin, Banat Bay? Ibig sabihin, walang leader ang revolusyong ito. Ano ba itong revolusyon? Again, ulitin ko, it is not a rebellion and I am totally against any kind of rebellion or change of government which is not under the Constitution. Ayoko yan. I follow 1 Corinthians 13. So, anong ibig sabihin ng tatayo? Tatayo lang to the point na ako ang mamumuno ng revolusyon nito, lalaban tayo
para magkaroon talaga ng tunay na kaayusan sa bayan. Minsan kasi it needs confirmation from the leader. As a matter of fact, right now, marami nga nagsasabi na para bagang napakatahimik ni VP Sara Duterte sa lahat ng gulong nangyayari sa Senado. Sa gitna ng, although hindi naman siya pwedeng makialam, pero katulad nung statement na ipaparinig ko sa inyo, medyo nalamyaan ang mga Pilipino dito sa statement ni VP Sara Duterte pagdating sa Senado. Kaya nga may mga nagsasabi na para bagang ang nangyayaring nakikita pa nilang leader na lumalaban ngayon ay walang iba kung hindi si Cayetano. Yun ang nadidinig ko ha. As a matter of fact, nakikita ko yan sa social media. Pag nag-live si Cayetano, ay grabe talaga. Alam mo yun na parang wow, hindi to nangyayari before. Kaya nga tama din yung sinasabi niyang hawak ko ang beat. Totoo. We are all waiting for someone to stand up for this fight. Kasi whether you like it or not, lahat ng mga Pilipino ngayon naghahanap na isang leader na tatayo at lalabanan itong gobyerno to. Legal na paraan. Lilinawin uli natin ha. Legal na paraan. Upang labanan itong gobyernong nang aabuso sa atin. Itong gobyernong nagsasabi ng kung ano-anong bagay na kasinungalingan at gumagawa ng hakbang para gipitin ang mga Pilipino. And every one of us is looking for someone to stand up for us. And we're actually expecting VP Sara to do it. Totoo lang. Every one of us expecting VP Sara Duterte to do it. Kaya lang, marami nga nagsasabi. Actually, hindi ko lang ito isang beses narinig eh. Ang dami ko nang naririnig. Kahit nga ho yung walang papel sa politika. Ibig sabihin yung hindi namumulitika, hindi mahilig sa politika. Ang laging tanong sa akin, ano ba kasi ginagawa ni VP Sara Duterte sa mga gulo na to? Ba't di siya nagbibigay ng statement, lumalaban, nagsasalita, ipinaglalaban ang mga senador na supposedly lumalaban for the Constitution at kasi ito ang problema. Okay? Ipapaliwanag ko lang sa inyo, bakit kailangan? Someone has to unite yung mga frustrated Filipinos. Bakit? Kasi the enemy of the state or the enemy of the people united.